Sa 8 Wastelands, ang mga sekta ay may mga rankings din. Nahahati sila sa third-rate sects, second-rate, at first-rate sects. Same din sa great sects at super sects. Ang 10,000 Demon Sect ay isa sa super sect, na may lakas na kaparehas ng sa Heavenly Arcane Sword Sect. Kahit na walang alitan ng dalawang sekta, hindi din sila nakikipag-interact sa isa't isa. Ang Heavenly Arcane Sect ay meron lang isang Ascended Realm Cultivator at ayon ay si Ling Feiyan. Habang ang 10,000 Demon Sect meron dalawa. Walang dahilan para galitin ang isang sekta ng ganitong antas para lang sa 3 itlog ng alaga. Tandaan mo Lin Jichen na ang pasensya ay isang kabutihan. Hinagis ko sa 2 babae ang 3 itlog ko, este ang itlog ng buwaya. Sabi ng babae na may pana, mabuti at alam mo kung ano ang mas makakabuti sa'yo. Napansin naman ni Curly Hair Girl ang alaga ko at tinanong niya, yang iron-eating beast na yan alaga mo ba siya? Ibigay mo din siya saman. Kayo dalawa ay sumusubok ng kapalaran niyo, hindi ba? Sa puntong ito naiinis na ko, ano kayo sinuswerte? Tumira ang babaeng may pana, pero agad ko itong nasalag. Umatake ako sa paraang hindi sila matutuluyan, at tinarget ko lang ang kanilang mga vital points. Napansin ng babaeng may pana na hindi sila makagalaw. Tinanong ng kasama niya na anong ginagawa ko. Sabi ko wag kayong mag-alala, hindi ako pumapatol sa babae. Tinali ko ang dalawa na parang eksena sa mga pinapanood nyo gabi-gabi, ops. Sabi ng isang babae stop. Nakakakiliti. Sabi ko, hindi ako pumapatol sa babae pero kailangan nyo pa din pagbayaran ang mga ginawa nyo kanina tama. Kiniliti ko silang dalawa at halos mamatay na sila sa kakatawa. Sabi pa nung isang babae, Big Brother Hero, patawarin mo na kami. Hindi na namin kaya, alam namin na mali kami, hahaha. Hindi namin dapat pag nakawan ka. Sabi ko, pwede ko naman kayo patawarin pero ang boss nyo ba kaya akong paalisin at hindi pakialaman? Sumagot ang isang babae na, oo Big Brother, pag pinakawalan mo kami hindi kami magsasalita o magsusumbong sa Young Master Sect namin. Dahil bakas naman sa mukha nila na nagsasabi sila ng totoo, agad ko na silang pinakawalan. Sabay kumari pa ng takbo ang dalawa at sinabi, pinakawalan mo lang kami ng ganyan. Sabi pa ng isa, isa kang inutil. Tinire na nila ang flare sa langit, tapos ka na darating ang aming young master na may kasamang mga tauhan papunta dito. Sabi pa ng isang babae, todas ka na. Pero napansin niya na tumusok ang espada ko sa likod niya tago sa 2 mountain niya. Sinabi ko na hindi ako pumapatol sa babae pero hindi ko naman sinabi na hindi ko kayo kayang patayin. Galit na galit ang kasama niya sa akin, at ginamitan ako ng kanyang skill na parang cobra. Pero masyadong mabagal, agad kong inatake ang babae, napuruhan siya. Pagpaulit-ulit mong sinisira ang pangako mo, ito ang sumusubok sa pasensya ko. Oras na para pagbayaran nyo ang mga ginawa nyo. Mukhang tapos na kamain ang alaga ko, kaya tinawag ko na ito, Ugly, let's go. Dumating na ang kanilang Young Master Sect kung saan ko iniwan ang 2 babae. Ang signal flare, hindi ibig sabihin na nakita na nila ang lokasyon ng Thunder Dragon, ginamit nila ito para tumawag ng tulong, wala talagang kwenta tong 2 babae na ta. Sinayang nila ang oras ko, katayin ang katawan nila at ipakan sa mga buwaya. Sumagot ang isa sa mga kasama na, yes po. Pero may isang nilalang na may tapang na patayin ang members ng 10,000 Demon Sect. Gusto yata nilang mamatay, hahanapin ko siya, at babalatan ko siya ng buhay. Si Li Xinghan, isang kilalang pinuno sa nakababatang henerasyon ng demonic cult. Palagi siyang mayabang at walang awa. Nakatago lang ako sa likod ng malaking puno habang pinagmamasdan. Sila, matapos magtagpo ang mga mundo, pinamunuan niya ang demonic cult upang sakupin ang maraming totoong syudad. Ginagawa niyang tauhan ang mga tao at manlalaro mula sa mga syudad na iyon. Ngayon, naging kaaway ko na si Li Xinghan. Kailangan kong maging sobrang maingat sa mga susunod kong galaw. Kung andito lang sana si Master para back-upan ako. Pero, ang mga maestro ay dapat pinapahalagahan, hindi pinagsasamantalahan. Siyempre, iyon ay para lamang sa mga babaeng maestro. Hindi sa mga lalaki. Sino kaya ang pinag-uusapan ako? Siguro na parami ang nilagay kong chili. Sect leader, eto na po ang mga items na hiniling nyo.
Mabuti, ilagay mo lang dyan sa lamesa. Maganda. Malawak na dagat espiritong isda, huliong namumulaklak na baboy, niebe rehiyon puting itik. Halos lahat ay nandito. Once matuto ako magluto, pwede akong gumawa ng isang feast para sa aking disipulo para magbalik ang kanyang lakas. Tinuloy ko ang aking paglalakbay, hanggang sa umabot ako sa gubat na nag-aapoy. Napakaswerte ko nga naman, na-offend ko ang 10,000 Demon Sect sa pagpatay ko sa member nila, tapos ngayon nakasalubong ko ang Kaiming Beast. Pero kapag mas malakas ang bagyo, mas mahalaga ang isda. Malalaking oportunidad ay madalas nakatago sa mga mapanganib na lugar na ito. Sinabayan ko ang Kaiming Beast, aminado akong mahirap na kalabanan. Kailangan ko mag-focus kung paano ko siya tatalunan, binitawan ko lahat ng skills na alam ko, para lang matalo ang boss beast na ito. Boom, sapol, tagumpay ang pagpatay ko sa Kaiming Beast. Dahil sa napatay ko ang boss nag-announce ang system para batiin ako sa aking pagkakapanalo at pinakaunang player na nakapatay sa Golden Core Realm boss. Gulat na gulat ang ibang player sa nakita nilang announcement. Nag-drop ito ng Nether Soul Season Sand. Hindi masama, isa ito sa mga pangunahing materyales para sa Heavenly Dow Crystal. Bagamat may mga pamalit, hindi ito kasing epektibo. Meron din kasama na mataas na antas na bota, Mountain Striding Boots, bilis dagdag 2.5, iwasan dagdag 7%, bilis ng paggalaw sa labas ng laban dagdag 100. May kasamang kakayahan na Dimatluntan. Dimatluntan, itinatago ang bakas ng galaw. Pasibong kakayahan, hindi kailangang i-activate. Isa pang good items. Pag sinuot ko ito makakatulong sa dagdag movement speed, at wala akong iiwang bakas. Noong kasagsagan nito sa aking nakaraang buhay, ang isang pares nito ay kasing halaga ng isang bahay. Hindi rin masama ang tatlong ito. Hindi ko man magamit ang Crimson Moonbow at Heaven and Earth Axe, pero pwede ko sila ibenta sa mga shop. Naramdaman ko bigla na may paparating sa lokasyon ko. Ang 10,000 Demon Sect dumating. Bilasan nyo, tignan nyo ang mga ulap. Young Master, masyadong magulo ang lugar na ito, parang may nangyaring labanan, hindi kaya, may nauna na sa atin mahanap ang Thunder Dragon. Nakita ng Young Master and halimaw na pinatay ko, hindi ito ang Thunder Dragon, may mga scorch marks ito sa kahit saan, ito ang tinatawag na Kaiming Beast. Tingin ko na ang Sword Cultivator na pumatay sa mga member natin ay isang malakas. Umalis na ko sa lokasyon, pero gusto ko din makita kung sino siya ang tinatawag nilang Young Master. Naghanap na ko sa halos buong araw pero hindi ko pa din makita ang Thunder Dragon. Kaya, sa halip na maglaro ng isang laro, mas parang nakakaranas ng ibang buhay. Habang ako ay nagmamasid kung saan ako tatango, may narinig akong isang labanan. Junior Sister Fang, ngayon alam mo na ang pagkatao ko, hindi na kita papayagang mabuhay pa. Para sa kapakanan ng ating iisang sekta, bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Liang Baye, hindi ko akalain na isa ka palang tuta ng Demon Cult. Pag nalaman ka ng sect leader natin, sigurado akong papatayin ka. Hindi yan malalaman ng sect leader kasi mamamatay ka na ngayong araw. Amataba, naway magkaroon ng kapayapaan. Sino ka? Ang tagapagligtas, Gatlang Bodhisattva, minsang nagsabi na ang mga monghe ay dapat maging usisero. Nakikita ang pera, bukas ang mata, nakakakita ng kagandahan. Pakawalan mo ang babae, at kung may problema ka lumapit ka sa akin. Anong ligaw na monghe ito? Sa halip na tumugtog ng kahoy na isda sa templo, nandito ka upang makialam sa buhay ng iba. Ipapadala kita sa paraiso para makita mo na si Buddha. Maawain ako. Lahat ng hinanakit sa mundong ito ay nagmumula sa pagpatay. Ginoo, bakit hindi mo ibaba ang kutsilyo ng karne at maging Buddha sa mismong sandaling ito? Aard, ipapababo ko ang nanay mo. Saan siya nagpunta? Pati si Fang Qingzhou nawala. Ginamit ba nila ang pagkakataon para magtago? Lumabas kayo, nakakapagtakata, nawala na lang sila bigla. Wala man lang bakas, hindi kaya yung lalaki ay may earth traversing technique. Kinuha ko ang babae na si Fang Qingzhou para itakas sa kapahamakan, at siyempre dahil sa bago kong boots walang maiiwang footprints.
Nagising si Fang Qingzuo at sinabi, ang pogi naman ng monghe na ito, pero bakit niya ko tinulungan? Magtago tayo sa kuweba pangsamantala, masyadong tago na hindi na madaling mahanap. Tingin ko hindi na din siya makakahabol pa sa atin. Maraming salamat sa iyo young master sa pagliligtas sa akin, habang buhay namin tatanawin itong kabutihan galing sa disipulo ng Buddhist. Teka, wag mo na ipaalala, hindi ako Buddhist disciple, hayaan na natin ang Buddhist cultivator na yan. Kahit ano pa, niligtas mo ang buhay ko, ako ay nagpapasalamat. Hindi ko lang alam bakit mo ako tinulungan. Bakit? Hindi ko na matiis, saka ginawa ko lang kung ano ang tama. Bilang mga matuwid na tagapagsanay, tayo ay mga itinakdang kaaway ng kultong demonyo. Paano ko magagawang manood lamang at hayaang masaktan ka ng isang demonyong tagapagsanay? Hindi lang siya gwapo, mabuti din ang kanyang puso. Ang pagkagiliw ni Fang Qingzuo sa iyo ay tumaas ng 30. Kasalukuyang pagkagiliw, 30, magkasamang nakasakay. Tumaas ang kanyang favorability sa akin ng 30 points ng ganun lang, astig. Pero ang pangalan na, Fang Qingzuo, bakit parang tunog pamilyar? Naalala ko na, Fang Qingzuo ang pinaka-most promising na inner disciple ng Mystic Medical Sect, at may mga nagawa siyang kamangha-mangha. Niligtas niya ang buong city ng Jiangling. Pagkatapos mag-merge ang mundo ng laro at ang tunay na mundo, inatake ng mga demonic creatures and Jiangling City. Nataon na dumaan si Fang Qingzuo nung mga oras na yun, at nagdesisyon tumulong sa militar ng Jiangling. Ginamo niya ang mga sugatang sundalo at sibilyan. Sa huli, pumunta siya sa harapan ng labanan at nakipaglaban sa mga demonyong nilalang hanggang sa dulo. Pero isa lamang suwang medical na cultivator, pagdating sa labanan wala siyang laban sa mga demonic creatures. Nabuwal siya sa isang mabangis na labanan laban sa mga demonyong nilalang, na ang kanyang kapalaran ay hindi alam. Sa kalaunan, nakita siya ng sundalo na natatabunan ng mga labi ng mga halimaw. Nung nakita nila siya nung oras na yun, critical na siya at malapit na mamatay. Ang isa niyang braso ay kinagat ng demonic creature, at ang maganda niyang muka ay lubusang nasira. Kalaunan, upang ipahayag ang kanilang pasasalamat at respeto, nagtayo ang lungsod ng Jiangling ng isang estatwa niya sa gitnang plaza. Ayon sa totoong storyline, dapat si Fang Qingzuo ay makakaligtas hanggang sa magsanib ang dalawang mundo, pero bakit halos mapatay na siya ni Liang Baya dito? Sa 8 Wastelands, kung ang NPC ay pinatay ng isang NPC, maglalaho na ito permanente, hindi kaya nagbago na ang kwento ng 8 Wasteland. Kapwa The Wistlin, umaasa akong tatanggapin mo ang liham na ito. Ano ito? Tanong ko. Hindi kaya sinusubukan akong recruit ni Fang Qingzuo sa Mystic Medical Sect. Panloob na disipulo ng Mystic Medical Sect liham ng rekomendasyon. Ang may hawak ng liham na ito ay maaaring direktang pumunta sa Mystic Medical Sect at makuha ang katayuan bilang isang panloob na disipulo. Ang kinakailangang kondisyon ay hindi pa sila sumali sa ibang sekta o dapat ay umatras na mula sa kanilang kasalukuyang sekta. Pag ito ay nalaman ni Master sigurado babalatan ako ng buhay. Hindi ko hahayaang bumalik sa dati ang kakabuti lang naming relasyon ni Master. Na-appreciate ko ito Miss Fang, pero nanumpan ako sa aking Master. Itatabi ko na lang itong invitation letter para sa iyo. Kung makakita ako ng tao na may talento irerekomenda ko kaagad siya sa iyo sa inyong sekta. Si Qingzuo ang isa sa nakikita ko na pwede sa medical sect, titignan ko kung interesado siya sumali. Dahil hindi interesado ang aking kapwa The Wist na si Lin na sumali sa medical sect, okay lang hindi kita pipilitin. Tinanong ko si Fang kung ano na ang plano niya ngayon. Sabi niya, inutusan ako ng master ko na pumunta dito sa lupain ng kulog at kidlat kasama si Senior Brother Liang Baye para hanapin ang Thunder Dragon, pero hindi ko inaasahan ang mga ganap habang papunta kami dito. Tinanong ko siya, so hinahanap nyo din pala ang Thunder Dragon? Sumagot siya, oo, kasi kailangan ito ng master namin lalo na ang Thunder Dragon Essence Blood para sa refine ng Earth Grade Peel, saka ng The Dragon Blood Peel. Ikaw din ba hinahanap mo din ang Thunder Dragon? Natulog ba ang taong ito sa kailaliman ng kuweba sa buong panahong ito? Nakikita ko nga, sabi niya. Sabi niya, bakit hindi tayo magtulungan na maghanap? Kailangan mo ng Thunder Spirit Heart, ang sa akin naman ay ang Dragon Blood. Sabi ko naman, sige, mas mabuti pa nga na may kasama para mabantayan natin ang isa't isa.
Pero ang 10,000 Demon Sect ay hinahanap din ng Thunder Dragon, at ang iyong senior brother ay malamang hinahanap ka din dito sa lupain ng kulog at kidlat. Kailangan natin maging maingat, sabi niya, gaya ng inaasahan, kaya pala si Liang Baye ay gustong-gusto akong mawala. Sabi ko, ha, anong koneksyon? Sabi niya, si Liang Baye ay tinaydor ang aming master, gusto niya ibigay ang Thunder Dragon sa 10,000 Demon Sect. Para hindi ko malaman, ang pinakamainam na paraan ay ang alisin ako. Pag bumalik siya sa sekta, gagawa lang siya ng kwento na namatay ako sa kamay ng mga halimaw. Sa usapang iyan, bakit masyadong masigasig ang 10,000 Demon Sect sa paghahanap ng Thunder Dragon? Sabi niya, narinig ko na ang demonic cult ay may pinaplano na isang malaking bagay. Nakikita ko na, tingin ko ay napabilis and progression, ang digmaan sa pagitan ng mabuti at masama ay malapit na magsimula. Sumunod na araw, bihirang maaraw na araw ito. Sabi ko, sa isip naman ni Fang Qingzhou, ito ang unang beses kong magpalipas ng gabi kasama ang isang taong kasalungat ng kasarian. Si kapwa Daoist, Lin ay hindi lang gwapo kundi maginoo din. Nag-notify ang system. Ang pabor abilidad ni Fang Qingzhou sa iyo ay tumaas ng 5. Kasalukuyang pabor abilidad, 35, malalapit na kasama. Sa isip pa din ni Fang Qingzhou, isa siyang mabuting tao na sulit makilala. Tumaas ng 5 puntos ang kanyang pabor sa akin magdamag. Kung magpapatuloy ito, sa ilang gabi pa, hindi ko na kaya. Biglang may bumulabog na tunog. Agad kong hinatak si Fang Qingzhou palabas at sinabi na hindi ta maganda. Biglang lumabas ang malaking halimaw, sabi ko kay Fang, kailangan natin umatras ng mabilis. Pero sabi niya, ako daw ang umatras at paprotektahan niya daw ako. Magaling din ang skills ni Fang Qingzhou, pero pakiramdam ko ay medyo minamaliit niya ako. Salamat sa gulong ginawa mo, sa wakas natagpuan kita. Sabi ni Liang Baye, nakita kami ni Liang Baye. Pwede kong gamitin ang Borlode para tapusin kayo. Peking Monghe, saan mo sa tingin balak pumunta? Nang ahas kang lokohin ako, ikaw ang uunahin ko. Galit na sigaw ni Liang Baye. Liang Baye, sigaw naman ni Fang Qingzhou. Kapatid na Daoist, Lin, hindi ko kayang tumbasan ang iyong kabutihan, ngunit hindi ko hahayaang mamatay ka dahil sa akin. Sabi ni Fang Qingzhou, pipigilan ko siya at ang halimaw. Kailangan mong umalis dito. Sabi ko sa isip ko, hindi man lang kayang matalo ng babaeng ito ang kanyang senior brother. Paano pa niya lalabanan ang dalawang kalaban? Isa itong pagpapakamatay. Habang pasugad na sa amin si Liang Baye, biglang lumabas ang Thunder Dragon na pare-parehas namin hinahanap. Hahaha, napakaswerte naman. Sabi ko, lumabas na ang Thunder Dragon. Ngayon wala na akong dahilan para umalis. Ang aking plano, una, harapin ang punyetang mabangis na baboy, pagkatapos patayin si Liang Baye, at sa huli, asikasuhin ang kidlat na dragon. Bigla na lang tumakbo sa takot ang baboy na alaga ni Liang Baye, hindi kaya natakot sa legendary bloodline suppression. At sa hindi inaasahan bumangga ang baboy sa puno na nagdulot ng kanyang kamatayan, kawawang baboy. Malamang takot na takot, iniisip na nandito ang kidlat na dragon para patayin ito. Ang tanga namang baboy, nakaramdam ulit kami ng iba pang paparating. Napakalakas na pagbabago, may ilang nakakatakot na aura na papalapit dito. Ito ang 10,000 Demon Sect. Kaming dalawa ni Fang ay hindi sila kakayanin. Hahaha, patay na kayong dalawa. Sabi ni Liang Baye. Napamura bigla si Liang Baye, hindi niya alam ano nangyayar, saan sila pumunta. Nasaan na sila? Biglang lumitaw ang tinatawag nilang Young Master Sect, nakita mo na ang kidlat na dragon, bakit hindi mo pa inaatake? Anong tinatayo-tayo mo? Sabi ng leader ng Demon Sect. Gusto mo pa ba sumali sa 10,000 Demon Sect o hindi na? Tanong nito, sumagot si Liang Baye, opo Young Master, natulala lang po ako kasi unang beses ko makakita ng kidlat na dragon. Hindi ko po kayo naabisuhan agad bago kayo dumating ng mga tauhan mo. Wala kang silb, basura. Sabi ni Young Master Demon Sect sa kanya. Biglang nena si Young Master Demon Sect at saktong nasa yulunan niya ang dragon, at tinire niya ito ng kanyang magic skill. Buti na lang, nag-drop ang mabangis na baboy ng kasanayang, nakatagong anyo, aninong lambi. Kung hindi, siguradong malaking abala ito.
Kaibigan Lin, ano na ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Fang Qingzhou. Lumabas ang notification sa aking window. Kasanayang antas lupa nakatagong anyo, aninong lambi. Kayang itago ang anyo ng isang tao, nawawala ng tahimik sa paningin. Posibleng gumalaw habang nasa estadong ito, ngunit kapag gumamit ng espiritual na enerhiya, malalantad ang iyong lokasyon. Tumatagal ng 30 minuto. Nag-iisip ako at sinabi ko kay Fang, na, pumunta ka sa maliit na bayan sa kanluran ng lupain ng kulog at hintayin mo ako. Kukunin ko ang puso ng espiritu ng kulog at magkikita tayo doon. Sabi niya, huwag ka mag-alala sa akin Lin, kasama mo ako sa hirap at ginhawa. Tanong pa niya, paano mo sila kakalabanin ng mag-isa ka lang? Kung makikipaglaban tayo, lalaban tayo ng magkasama hanggang dulo. Sabi niya. Ahem, wala tayong laban sa kanila, hindi natin kailangan mamatay ng sabay. Inabot ko sa kanya ang payong na bigay sa akin ni Master, sabi ko dalan mo ito at umalis ka na dito, kung hindi ako magpakita sa iyo sa loob ng isang araw, dalan mo tong payong na sa Heavenly Arcane Sword Sect at hanapin mo ang aking Master. Sabi ko sa isip ko, Master, and disipulo mo ay ayaw kang idamay dito pero, ang landas ng cultivation ay puno ng paghihirap, tanging sa pagkakapit sa iyong kapangyarihan kaya ako nakakausad pa. Kaibigang Lin, mag-iingat ka, hihintayin kita sa bayan. Sabi ni Fang Qingzhou, at agad nang umalis si Fang. Kaibigang Lin, niligtas mo ako ng paulit-ulit, ngayon pinili mo isakripisyo ang buhay mo para lang makatakas ako. Isa kang napakabuti. Tumaas ng 20 ang pagkagiliw sa iyo ni Fang Qingzhou. Kasalukuyang antas ng pagkagiliw, 55. Biglang lumagapak ang dragon sa lupa. Gaya ng inaasahan ko sa 10,000 Demon Sect Elites, napabagsak nila ang dragon na para lang silang nanghuhuli ng ahas. Mukhang patapos na sila dito. Nagpaalam na ang leader ng Demon Sect sa dragon at sinabihan na ito ng farewell. Tinusok neto ang ulo ng dragon. Sabi pa ng Demon Sect leader, isang hamak na halimaw na katulad mo ay nangangahas tawaging dragon ang sarili. Isang malaking kalokohan. Biglang sumulpot si Liang Baye, Young Master, masyadong marumi ang latian na ito. Huwag mong dungisan ang iyong mga kamay. Hayaan mong kunin ko ang puso ng espiritu ng kidlat at ang tambak ng kaluluwa para sa iyo. Sige, sabi ng Young Master. Agad naman tumakbo si Liang Baye. Habang busy sila ginamit ko ang Purgatory Horn. Ang Purgatory Horn ay isang Earth-grade magical artifact na gawa mula sa pangil ng isang mabangis na baboy. Kapag hinaypan, ito ay naglalabas ng demonic na tunog na nagdudulot ng 1,000 sa base skill damage sa lahat ng cultivator sa loob ng 1,000 metrong radius. Kayang pansamantalang kontrolin ang mga demonic beast na mas mababa sa core formation realm sa loob ng saklaw na iyon. Mukhang isang napakalakas na sandata para sa malalaking laban o pagkontrol ng demonic creatures. Ang matatandang ninuno ay tama. Magkakaugnay ang malas at swerte. Ang makasalubong ang ligaw na baboy ay hindi pinalad, pero ang kayamanang nalaglag nito ay isang biyaya mula sa langit. Narinig ito ng leader ng Demon Sect. Napatanong siya, isa bang horn yan? Anong nangyayari? Isang horde ng mga halimaw ang papunta sa kanila ngayon na rumaragasa. Pero hindi natinag ang Demon Sect at inutusan ni Young Master ang mga alagad nito na labanan ang mga halimaw. Samantala, si Liang Baye ay hinahanap ang Thunder Spirit at nanghuhula lang kung saang spot ito matatagpuan. Nang biglang may lumundag na poloka. Nagulat si Liang Baye at ang poloka ay tumalon direkta sa mukha niya. Ano ito? Umalis ka sa mukha ko. Ang sakit ng mata ko. Sabi ni Liang Baye. Habang busy ang Demon Sect sa mga halino at may poloka sa mukha si Liang Baye, sinamantala ko na ang pagkakataon. Kinuha ko ang Thunder Spirit Heart at ang Thunder Dragon Soul. Nakawala na din si Liang Baye sa poloka, sabi niya, Son, bagaling yang demonyong poloka na yan. Umalis ka sa harap ko. Hayop na poloka yan ang sakit ng mata ko. Pagmulat ni Liang Baye nagulat siya, wala na ang Thunder Spirit Heart pati na din ang Soul Mound. Biglang dumating ang leader ng Demon Sect, Liang, ano na ang ginagawa mo? Nakatulala ka na naman. Bilasan mo at ibigay mo na sa akin ang mga loot. Young Master Demon Sect, ang mga loot na na-drop mula sa dragon ay nawala, sabi ni Liang Baye. Nagalit ang leader ng Demon Sect,
At kinuha si Liang Baye gamit lamang ang mahika at hinawakan sa leeg. Liang, saan ka nakakuha ng lakas ng loob para dukutin ang loot ko? Hinahangad mo na ba ang iyong kamatayan? Young Master, hindi ako yun. Kahit bigyan mo ako ng daang-daang buhay, hindi ako gagawa ng ganong klaseng katangahan. Please Young Master, maawa ka sa akin, sabi ni Liang Baye. Biglang nag-notify ang hidden form, Shadow Veil Skill na tapos na ang bisa. Patay, makikita na nila ako, sabi ko. Agad akong tumakbo. Nakita ako ni Liang at tinuro ako sa master ng Demon Sect. Young Master, tignan mo ang lalaki na iyon. Sabi niya, ang couple na yan alam ang Shadow Demon Magic. Siya ang nagnakaw ng loot sa tingin ko. Sabi ko na lang, mag-usap muna kayo dyan, kailangan ko na umalis. Sumakay na ko sa espada ko, kailangan ko makaalis dito kung hindi patay ako. Agad-agad akong lumipad ng napakabilis. Galit na galit ang leader ng Demon Sect, ang lakas ng loob mo na nakawin ang loot ko. Ayaw mo na bang mabuhay? Sabi niya, humabol sa akin ang leader ng Demon Sect ng napakabilis. Bata, ibaba mo yung loot at hahayaan kitang mabuhay. Sabi niya, sino sa tingin mo ang niloloko mo? Hahayaan mabuhay, mama mo. Sabi ko, biglang naabot ako ng kapangyarihan ng leader ng Demon Sect, at nawalan ako ng balanse na nagdulot ng muntik na pagkahulog ko. Pero agad ko din naman nabawi, close call yun pero kailangan ko makapunta sa teleport array sa border ng bayan sa lalong mabilis na panahon. Nakita ako ni Fang, at sumigaw siya na, Lin, andito ako. Pero nasa likod ko pa din ang leader ng Demon Sect. Hindi ka makakatakas, sabi ng leader ng Demon Sect. Sabi ni Fang, andito din si Li Xinghan, kailangan kong may gawin. Binigyan ako ng buffs ni Fang, Power Wisdom Heart Technique. Nadagdagan ang stats ko ng 30 points sa loob ng 30 seconds. Bumilis din ako, bumaba ako sa harap ni Fang, at handa na akong lumaban sa leader ng Demon Sect. Nilabas ko ang espada ko at nagbato ako ng skills na pwede siyang maging singtigas ng yelo. Status, Frozen, Duration, 3 segundo. Hinatak ko si Fang, sabay sabi ko takbo. Ang 3 segundo ay sapat na. As long na ma-activate ko ang teleport array, makakatakas tayo sa lugar na ta. Nakatakas bigla ang leader ng Demon Sect sa skill ko. Dahil sa aking tatag, 1 segundo lang akong maaaring ma-freeze. Maghanda kang mamatay, sabi ni Demon Sect leader. Naglabas siya ng sibat at agad na binato sa amin. Buwiset, hindi sapat ang oras, sabi ko. Biglang boom, wasak ang teleport array. Mabilis kang tumakbo, ang aura mo ay nawala bago pa tumama ang sibat ko, pero, tatandaan ko kayo mga hanggal. Sa susunod hindi na kayo swerte, sabi ng Demon Sect leader. Maraming salamat sa panunood mga Lods, nasa recent chapter na tayo. Medyo matatagalan ang pagpapatuloy natin sa kwento ni Lin Zichen, pero once na may bago ng chapter, agad natin itong gagawa ng recap at ilalabas. Maraming salamat po. Naway panoorin nyo rin ang iba naming mga uploads.